Ito nga bang Barangay Ginebra ay hihirit pa ng trade sa kalagitnaan nitong serye nila kontra San Miguel Beer. Sa ngayon kasi itong San Miguel nanalo dito sa Barangay Ginebra sa overtime noong Game 2. Dikit naman yung laban at confident pa rin yung mga fans ng Ginebra dahil yung unang panalo ng Ginebra tambak at pagkatapos naman itong panalo ng San Miguel Beer ay hirap na hirap sila. So, actually, kung titignan natin, maganda talaga performance ng lineup ng Barangay Ginebra. So, ang tanong, bakit gagawa ng trade ng Barangay Ginebra, gayong maganda naman ang nilalaro nila? Ang magiging problema kasi dahil habang humahaba yung serye, dito makikita yung kakulangan ng Ginebra ng bench players dahil nga merong injury itong si Jamie Malonzo, si Jeremiah Gray, at itong si Isaac Go. So, dito makikita yung problema ng Ginebra. Kapag sila ay hindi nakakuha ng tinatawag natin na bench players, ay ma-expose dito yung tinatawag natin na weakness ng kanilang bench. At kapag itong mga starters nila ay napagod, diyan magkakaproblema dahil habang humahaba yung serye, syempre yung minuto nila Japet Aguilar, Stephen Holt, etc. ay na-extend. At dahil nga kulang sa players itong si Coach Tim Cone, diyan sila magkakaproblema dahil ang San Miguel Beer ang lalim ng bench. And assuming na makalampas itong Barangay Ginebra dito sa San Miguel, paano naman sa finals? TNT malamang kaharap nila at sigurado na iyan ay aabot din ng 7 games. So iyan ang mga dahilan kung ba't itong Barangay Ginebra ay kinukonsidera na gumawa ng trade. Dahil kinukonsidera din syempre ni Coach Tim Cone yung magiging future ng kanyang kuponan. Lalo na at kung sila nga ay aabot ng finals at sila ay maraming pinagdaraanan ng mga injury sa ngayon. Kaya itong Barangay Ginebra, hindi na ako magugulat kung iyan ay gumawa ng trade at ito naman ay aprubahan ng PBA. Ang tanong na lamang ngayon ay kung sino yung mga players na kukunin ng Barangay Ginebra. Well, magde-determine dyan of course si Coach Tim Cone. So iyan ang aabangan natin. Ang maliwanag dito, itong Barangay Ginebra ay hindi yan papayag na ganyan na lang yung lineup nila. Dahil syempre gusto nilang siguraduhin na yung makukuha nilang mga players ay yung magiging akma dito sa pinapatakbo na sistema nitong si Coach Chito ni Coach Tim Cone rather. Kaya sa ngayon, dito masasabi natin na itong Barangay Ginebra talaga ay isa doon sa mga teams na anytime pwedeng gumawa ng trade. Si Coach Tim Cone, alam natin ang gusto niya yung mga specific types ng players. Hindi natin si Sarili yung feel. Gusto niya yung mga athletic at nakapaglalaro ng ibang posisyon. So sa tingin ko, yan ang mga tatargetin niya. For example, sa tingin ko, pwede niya kunin itong si Kit Datu mula dito sa Reynolds and Erasto Painters. Pwede rin, of course, ito si Troy Rosario, si Jason Perkins, si Christian David. Maraming mga players dyan. Of course, alam natin si Arvin Torrentino. Isa doon sa madalas na nababanggit na pwedeng bumalik na dito sa Barangay Ginebra. At ibig nito sabihin, ito si Coach Tim Cone, maraming options dyan. Sa ngayon nga, Ginebra, pinahihirapan itong San Miguel kahit wala pa si Malonzo, si Gray at si Isaac Go. So, hindi na nakagugulat na itong Barangay Ginebra gustong kumuha ng mas maraming players na magagamit para nga ma-complement yung kanilang bench. Dahil sa ngayon, itong Barangay Ginebra, kung hindi sila kukuha ng mga bench players, madaling mapapagod yung mga starters nila habang humahaba yung serye dito kontra sa San Miguel. At kung makaabot sa finals ng Ginebra, sigurado 6 or 7 game series naman yan kontra sa TNT na malalim din ang bench. Kaya iyan ang dahilan kung bakit itong Ginebra ay malamang ay humirit pa ng isang trade dito sa semifinals.